Mukhang marami pa rin palang nabubudol ang Duterte Magic. Marami-rami pa rin. Marami-rami pa rin. Bakit? Number 1 pa rin si Sara Duterte. Number 1 pa rin si Sara Duterte, guys. Sa dito sa surveys ng pagka-presidente. Bakit? Ito, pakita ko sa inyo yung balita. Pero alam nyo, mga kochero, wait. Spoiler alert. Mukhang natuklasan ko na kung bakit laging mataas si Sara sa mga surveys. Mukhang natuklasan ko na. Kasi, may nagpakita ng detalye. Tungkol sa kung paano sila, at least itong specific na survey company, kung paano nila kinuha ang mga respondents nila sa survey. Nabisto ko. Nakakita ko eh. Sinama kasi nila sa listahan eh. So, eto na. Puntahan na. Mamaya pupuntahan natin yan. Papakita ko sa inyo. Pero dito muna tayo sa balita. Ito yung balita. Sara Duterte, top choice for president in 2028. Number 1 pa rin. Mukhang marami pa rin na nabubudol ang last name na Duterte, no? Alam nyo, this is and wala akong pakialam kung gaano karaming DBS na nandito, mga Duterte Palahura supporters. I don't care how many you are here at kung kukuyugin nyo, wala akong pake. But this is what I can say. At the very least. Sara Duterte has no political influence. Ulitin ko. Sara Duterte herself ay walang impluwensya sa politika. She's practically a nobody until her father became a president. Pero bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede namin magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas using GCash, cash pickup sa mga pawn shop, at mga bangko rin sa Pilipinas, syempre. Saan pa ba? Tapos, pag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Bakit tumataas pa rin bakit lumulutang pa rin ang pangalang Duterte sa mga surveys? It's because, number 1, kaya nga binanggit ko kanina, na probably meron pa rin mga taong nabudol ng Duterte, the myth, Duterte myth. I don't want to call it Duterte magic because there's nothing magical about their name. The Duterte myth. Bakit naman myth ang tawag ko? Nangyari naman talaga. Nagkaroon naman talaga ng Duterte yung presidente. Bakit myth pa rin? Kasi, na-overhype ang galing ni Duterte. Overhype talaga. Overhype to the point na tayong mga Pilipino, hindi na natin nakita kung ano yung mga pagkakamali niya. Imagine, nakakapagsalita siya na nagmamarihuana siya without consequence. The president, the former president, while in office, admitted to using marijuana. The former president admitted to abusing fentanyl. Abuso kasi ini-excuse nila. Bakit? Nire-reseta naman ng fentanyl Hindi yan katulad ng cocaine na walang reseta. Oo, walang problema. May reseta naman talaga yan. Kaya nga may reseta para gamitin mo ng tama Pero si Digong, he admitted, sinabi niya na inabuso niya ang paggamit ng fentanyl. Meaning addict siya. Dinescribe pa nga niya yung feeling, di ba? It's like paradise. Sabi pa nga niya, you have never been to paradise but I have been there.
It's Cloud9, di ba? Cloud9. Ganon kalakas ang budol nung panahon ni Digong. Ganon kalakas ang budol. And it's a combination of many things. It's a combination of tawag dito, appeal to authority. Maraming fallacies yan eh. Appeal to authority, strawman. Marami silang ginamit na logical fallacies. So, nabudol tayo. Appeal to authority, halimbawa ganito. May issue. May issue na yung sa paggamit ng Digong ng marijuana. May nagsabi, mag-drug test nga si Digong. Ba't hindi siya mag-drug test? Sabi ni Trillanes. Dapat nagda-drug test si Digong eh. Anong sagot ng Harry Roque? Hindi nyo siya mapupwersa. Hindi nyo siya mapupwersa. Dahil elected siya ng tao. Kinagat naman nating lahat. Woo! Oo nga naman, hindi nyo siya mapupwersa. Presidente siya eh. Binoto namin siya, hindi nyo siya mapupwersa. Oo. Sabi ng abogado yan eh. Yun yung appeal to authority. Paano naman yung strawman? West Philippine Sea. Inakusahan si Digong. Sino nag-aakusa? Si Carpio. Sabi ni Carpio, sinuko mo ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Sabi ni Carpio kay Digong. Ano sinabi ni Digong? Ako may sinuko? Baka si Noynoy Aquino ang may sinuko. Siya yung may ginawang ganito, siya yung may ginawang ganyan. Strawman. Ibig sabihin, binali niya sa iba yung argumento. Nag-bring up siya ng ibang topic para mabaraka. Paano ba tayo Paano ba tayo nabudol ni Digong? Character assassination ng mga kalaban niya. Diba? Character assassination. Which up until today, ginagawa pa rin nila. Diba? Ganun ang ginagawa nila kay BBM eh. Character assassination. And wala silang nakuha ang consequence. They never experienced any consequence from it. Wala silang nakuha ang consequence. Up until today. Ngayon lang sila nakakakuha ng medyo backlash eh. Ngayon lang sila nakakakuha ng medyo backlash ng konti sa mga sinasabi nila. Bakit? Marami na disillusion sa mga Duterte. But apparently, hindi pa rin pala, it's not yet complete, kumbaga. Meron pa rin mga nabubudol. Kasi, according to this headline, Sara Duterte, top choice for president in 2028. Bakit? Sabi, actually, wag na natin basahin itong balita. Headline lang talaga. Ito, pupuntahan natin yung sige, pakinggan natin to. Inilabas po ng Oculum Research and Analytics ang resulta ng kanilang presidential opinion poll para sa unang quarter ng 2024. Nagpakita sila ng listahan ng mga pangalan ng 8 personalidad para sa presidential poll. 42% ang nakuha ni Vice President Sara Duterte, 17% si Senator Raffy Tulfo at 10% si dating Vice President Leni Robredo. Nagtay at may tig 4% sina dating Manila Mayor Isko Moreno, Senator Amy Marcos at dating Senator Manny Pacquiao. Nasa listahan din si Senator Robin Padilla na nakakuha ng 2% at House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 0.4%. 14% ang undecided o walang pasya. Isinagawa ang Komisyong Survey noong February 21 hanggang 29 ng Oculum Research and Analytics, isang kumpanyang nagsasagawa ng opinion polls, qualitative at quantitative research. 3,000 ang mga respondent ng survey na may margin of error na plus-minus 2 percentage points. Punta ngayon natin yung actual na survey. Ito si Oculum. Si Oculum. Ngayon, mga kotsero, apparently, sabi ng balita ng GMA, commissioned survey daw to. Ibig sabihin, may nagbayad para magpa-survey. At ang sinabi, commissioned. Commissioned, which was commissioned. Ang tanong, sino nag-commission? Sino nagbayad?
para gawin itong survey. It seems, this person, kung sino man na nagbayad nito, gusto makasiguro ng kanyang chances para sa 2028. Hindi porke commission, ibig sabihin, binayaran yung survey. Ibig lang sabihin yan, merong nagbayad para gumawa ng survey. Ngayon, hindi ko questionin yung survey firm because that's their job. Trabaho nila yan eh. Wala tayong magagawa doon. Trabaho nila yan. Yan yung career na pinili nila eh. But, I would question the motives or the intent or the motives of the person who commissioned this. Yun ang ku-questioning ko. Bakit ka nagpa-survey? Anong nagaganap? Yun. Yun ang gusto kong malaman. February 21 to 29. Yan. Teka, tingnan natin si Aeropagus. Sino ba to? Tingnan natin kung sino siya. Local ba to? Ayan, Aeropagus Communications. Puro religious content. Mostly Catholic. No. Catholic, Faith Watch app in the Diocese of Antipolo. Ito si Aeropagus Communication. Ito siya. Tingnan si Oculum. Si Oculum. Wala pa silang Facebook page. Parang wala pa silang Facebook page. Okay. Local company naman sila. Tapos, ito yung kanilang board of directors. Okay. Manuel Mogato, journalist, okay, Reuters, Manila correspondent, Pulitzer Prize winner noong 2018 dahil sa war on drugs ni Digong. Okay. May column siya sa Press 1 PH, sa News 5. Ano ito sa Channel 5 to Press 1. One News pala siya. Defense and Security Editor of One News and One PH. Okay. May pare. Isa sa mga pare. Journalism din. UST. Faculty of, okay. PIDS. Financial Times. Okay. Managing Editor ng Manila Times. Dennis Coloracion. Okay. Mukhang legit naman siya. Mukha namang legit siya. Pero mukhang ang nag-commission nito is I don't think this is for Duterte. I think this is for Lenny. Feeling ko lang. But most probably sila yung nag-commission nito. Most probably. I'm not sure. So, yun. Ngayon, mga kotsero, tingnan nyo to. 3,000 respondents yung sa survey. 3,000 respondents, okay. Respondents were distributed like this. 335 sa NCR. 645 sa Northern and Central Luzon. 690 sa Southern Luzon. 615 from Visayas at 715 sa Mindanao. Kaya pala number 1 si Sarah. Kaya naman pala number 1. Sabi nila, ensuring representation. Wala naman problema. Kailangan talaga may representation ka from every region. Pero kasi alam nyo mga kotsero, tayo, nag-a-assume tayo na equal yung representation. So let's say pag sinabing 1,200, 400 sa Luzon, 400 sa Visayas, 400 sa Mindanao. Yun yung equal representation.
Eh dito pa lang sa 615 mo sa Visayas posible nang tumaas si Digong diyan ay si Sara diyan Lalo na sa Mindanao. Siyempre aayaw din ng aayaw din ng Southern Luzon kay PBBM. Southern Luzon yan Southern Luzon is already part na ng Bicol. Yan. Also, kung titingnan nyo mga kotsero, the survey was conducted February 21 to 29. Sa February 21 to 29, ano pa lang ang ganap dyan? Dyan pa lang nag-uumpisa yung Marcos Bangag. Kasagsagan pa yan ng Marcos Bangag, kasarsagan pa yan ng ICC. Yung mga panahon na yun. Ganun yun. So, during the time of this survey, it seems, merong kinakabahan. Or, may kinakabahan or may gustong makasiguro kung kaya nang lumaban. Kasi ito yung kasagsagan nung Marcos Bangag. Tsaka yung Marcos Bangag at tsaka yung ICC. Yung nag-ingay yung ICC. Kailan ba pumasok yung sa West Philippine Sea? Itong March lang naman yun Itong March lang yun. Yung sa ICC. So, posible na the reason kung bakit matunog ang pangalan ni VP Sara dito. Kung bakit 42% is number one, probably because of the sample size. Ang dami sa ang dami sa Mindanao tsaka sa Visayas. Ang dami sa Visayas tsaka sa Mindanao. So most probably, makasara talaga yon Visayas, Mindanao yun. For sure yan. But again, hindi naman natin sinisiraan si Okilum. Iniisip lang natin yung mga possible na ganap kung bakit nagkaganon. Baka nagkaroon lang ng kung paano nila kinompute yung sample. Baka may favor lang talaga doon kasi baka mas maraming tao or mas, 'di ba? Pwedeng ganoon Mas marami yung population, dahil mas marami yung population, o di mas marami nga naman kukuning sample sa kanila. Let's see. We don't know yet. But obviously, yung dami ng sample size sa Mindanao. Siya, it tilted the balance towards Sara. It's obvious. But hindi pa dyan natatapos yung kwento. Bakit? Dahil meron pang isang survey na lumabas. May isa pang survey na lumabas. Number 1 pa rin si Sara. But it tells a completely different story. Ibang kwento. Bakit? Number 1 pa rin si Sara pero ibang kwento. Ito, yung kay WR Numero naman. Yung pangalan ng survey company. Si WR Numero. Yan. Ang tawag nila sa survey is Philippine Public Opinion Monitor. Yan tawag sa survey. Naglabas na sila ng survey result nung January. May bago silang nilabas. Kahapon lang. Or nung 24. So 2 days ago. Very, very recent. Unahin ko to. Kasi this will set the stage for the next one. Dito nakasulat mga kotsero, 36% of Filipinos would vote for the incumbent vice president if the elections were held last December 2023. 23% naman yung kay Raffy Tulfo. 9% kay Leni Robredo. Okay. Tandaan nyo yun huwag nyo kakalimutan yun Ang survey na to ay ginawa noong December 2023. Naglabas sila ng bago. April 2024. Ang survey period was April 24, 2024. Ang survey period was, when was this done? March 12 to March 24, 2024. Okay. This is a very, very interesting story.
At sa palagay ko, yung mga Duterte supporters dito sa channel na to, medyo mabubwisit pag binasa ko to. Pre-election preferences for President 2028 presidential election. Number 1 pa rin si Sara. Number 1 pa rin. Sara Duterte, 29.3%. O 29 na lang kasi round down natin. Kasi hindi umabot ng 0.5 eh. So round down natin, 29%. From 36%, bumaba siya to 29%. Ang laki ng binaba niya. From 36 to 29. Ilan yun? 7% ang binaba. 7% ang binaba ni Sara Duterte sa survey. Same survey company. Sabi ni Kenneth Reyes, medyo natapyas. No, hindi medyo. Malaki ang nabawa sa kanya. 7%. That's significant. Significant yan. Kailan ginawa yung survey? March 12 to 23. Ano na nangyayari dito? Kasagsagan na to nung issue sa West Philippine Sea. Kasagsagan na to nung issue sa tawag na to? Kasagsagan na to ng issue sa Gentleman's Agreement. Kasagsagan na to ng issue ng no comment. What does that mean? Mga kotsero, buti sana kung magkaibang survey company to eh. Hindi ko papansinin kung magkaibang survey company. Pero this is still the same survey company. WR numero. Number 2 si Raffy Tulfo with 20.7%. Meron silang hindi pa sigurado, not sure. Yung not sure is 16%. 16% yung not sure. Pag nakuha ni Raffy Tulfo tong not sure, ay wala na. Tapos si Sara. And mga kotsero, yung 7% na bumaba sa kanya, it's only in a span of 1 month. No, 2 months. Kasi January yung unang nilabas eh. Sige, ganito na lang. Let's take it from the point na kinuha yung survey. Yung unang-unang survey was December 2023. December, January, February, March. 3 months. In a span of 3 months, bumaba siya ng 7 percentage points. 3 months lang yun. Kung magtutuloy-tuloy yung ganitong trend, nabababa siya ng 7% every quarter, asahan yun, hindi siya aabot ng 2028. Hindi siya mananalo sa 2028. Kahit mag number 1 siya ngayon, by the time na mag 2027, baka mas mababa pa siya kay Raffy Tulfo. Siyempre sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, kahit na number 1 pa rin siya, 42% siya dito, 29% siya dyan, etc. Number 1 pa rin. Sara Duterte lang sa kalam. That is yung ganong interpretation is it's correct, number 1, pero it is shallow. Mababaw yun. Mababaw na interpretation yun. Tingnan nyo rin yung pagbaba. Yung kabilang side ng barya. The other side of the coin. 7%. Mga kotsero, malaki yan.
Malaki yan. 7 percentage points. Paano kung every quarter bababa ka ng 7 percentage points? Tapos ang boxing. Ito pa mga kotsero, dito sa survey na to, pinakita yung demographic profile. Buti na lang. Mas maraming lalaki kaysa babae, pero konti lang naman. 49.9, 50.1. Okay lang yun. Mas marami ring heterosexual. Tapos, mas maraming 31 to 59, which is, ito naman talaga yung politically inclined, mga 31 to 59. 30 below, hindi masyado interesado yan sa politika, but okay lang din naman yan. Income class, more on the class E. Mga mahihirap talaga. Ang pinakamarami na sinurvey nila. Saan yung groupings ng kanilang sinurvey? Southern Luzon ang pinakamarami, 23.4. Southern Luzon. So mga na yan, parte na ng Region 5 yan. Calabarzon, Region 5. Next, Mindanao. 22.6%. North and Central Luzon, magkasama pa. North tsaka Central Luzon, pinagsama nila sa isa. 22%. Visayas, 18%. Metro Manila, 13.1%. Which, mga kotsero, again, pareho sila nung nauna eh. Mas marami silang kinuha sa Mindanao. Marami silang kinuha sa Mindanao. Although mas marami lang ng bahagya kay Southern Luzon, which is anti-BBM anyway. Ang dami sa Mindanao. 22.6. Tapos parang pinagsama pa nila yung North tsaka Central Luzon. Ilang region yan? 4? 4 na region yan. And siyempre, hiwalay mo yung Metro Manila. So now I understand. Ngayon medyo naiintindihan ko na kung bakit sa mga surveys laging mataas si Sara. Now I understand why. Bakit? Ang laki ng percentage ng mga sinosurvey ang galing sa Mindanao. Kay Oculum, ilan kay Oculum? 715. Kay Oculum. Siya may pinakamarami. Kay WR numero, 22.6% ng 1,700 something. 1,765 adults. So now I understand kung bakit approval rating 98% tapos 1% lang ang hindi kay Sara. Ayan, now I understand it better. Kaya pala, kasi karamihan ng sample nila nanggagaling sa Mindanao. Kaya yun. Pero pang isang dito meron pang isang tawag dito. Ito, tungkol sa West Philippine Sea. Ito, interesting sa akin to. Views on the tensions in the West Philippine Sea. Lumalala ba yung West Philippine Sea? Oo, maraming Pilipino agree, umaagra daw. Lumalala daw. Pero, mahusay daw ba? Views on responses in the West Philippine Sea. President Marcos's administration. Maganda raw ba yung response? Mahusay ba yung response ni PBBM sa West Philippine Sea? Ilan? 33 plus 5, 38%. Ang nagsasabi na? Yes. It is. Lubos na mahusay din daw ang ating Armed Forces of the Philippines. 57, 60%. Si Xi Jinping din ang least trusted leader ng mga sinurvey yan. Ayan, Xi Jinping. Least trusted leader na sinurvey yan. Tapos sunod si Vladimir Putin. Ito yung mga best friend ni Digong, di ba? Yan yung mga presidente na na friends si ni Digong. Trust on ordinary citizens from different countries. Nagtitiwala ba sa mga bansa? Si China ang least trusted ng Pilipinas. China. Ayan, China.
Ang pinaka-trusted natin is US. US and 69%. So what does this survey tells us? What does this survey tell us about the possibility of the 2028 elections? One thing na sinasabi sa atin nito, first thing is, right now, at this point in time, VP Sara is still the politician to beat, the candidate to beat. Right now. 2024. Yun yung pinakauna. Obvious naman 42% sa Oculum, 29% sa WR numero. So obviously, VP Sara is the candidate to beat. So yun yung una. Second thing na sinasabi sa atin ng survey, ang tiwala ng tao kay VP Sara, kahit mataas, kasi maski di sa survey, sinabi mataas naman daw yung trust rating niya. Kahit mataas ang trust rating, pero meron siyang 7% na pagbaba in a span of 3 months. Meaning, hindi kumakapit yung Duterte magic kay Sara. Hindi kumakapit. So, kung magpapatuloy yan, yung trend, yung downward trend, and I'm pretty sure na magpapatuloy yung downward trend na yan, but in varying degrees. Siguro, may uptick ng konti, pero bababa ulit, tapos may uptick ng konti, bababa ulit. In varying degrees. I have a feeling na magpapatuloy yung pagbaba niyan. Magpapatuloy yan up until 2028, ay delikado si Sara. Delikado siya. At wag niyong kalimutan mga kotsero, bumababa din ang kanyang trust rating tsaka approval rating. So, it's not a question of whether ma-maintain ba niya yung trust rating niya or approval rating. Kasi, actually, dapat nga, wag na natin pag-usapan yung trust rating ni Presidente. Flex na lang yun . Although it's still good to know if people trust the President or not. It's still good to know, pero wala na siyang kumbaga wala na siyang purpose para lalo na sa mga katulad nating sumusuporta sa administration. Wala na siyang purpose. Nandiyan naka-elect na para saan pa? Pero itong si Sara, she has more to lose. She has more to lose than PBBM. So, kung magpapatuloy yung trend na downward trend niya sa surveys, it's not looking good for 2028. Baka mag-equalize lang yan. Pagdating ng 2028, baka mahati talaga yung tao between Sara and whoever the other candidates are. So, yun. So, I'm really hoping na by 2028, it is a more level playing field. I'm hoping. Hindi ko naman sinasabi na sana masira si Sara, patuloy na masira si Sara, but di naman kailangan siraan si Sara . Hindi naman kailangan siraan si Sara. Siya ang sumisira sa sarili niya. So mga kotsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Boy. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?